Sa St. Joseph Parish, Gagalangin, sa ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa, na may liturhya ngayong Miyerkules sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Tumayo na po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila,
at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aki, pakamtan. Ikaw ang aming Diyos, na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong narinig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa aki mabubuhay. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit siya sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila
ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-2 linggo ng 40 araw na paghahanda at patuloy nating idinadalangin sa Panginoon ang kaligtasan ng lahat, lalong-lalo na ang mga bansang nagkakagulo sa panahong ito. No? Nawa higit na mamayani ang kapayapaan at pagkakaroon ng malawak na pag-unawa upang ang mga lider ng mga bansang ito ay mas unahin ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan at hindi ang kanilang mga personal na mga ipinaglalaban. No? Kaya nga mahalagang matanong din, kadalasan gano'n, no? Paano ba sila pinalaki ng magulang nila? Itong mga leader na ito, paano ba sila pinalaki? Anong mga moral values yung kanilang nakalakhan? Kasi magandang bahagi na mapagnilayan natin ito, no? Dahil minsan kapag maganda at mabuti ang ugali ng isang bata, pinupuri natin yung magulang. Ang galing naman ng magulang niyan. Pinagmamalaki. Pero kapag ang isang tao o isang bata ay medyo lumalaking hindi mabuti o bastos, ang sinisisi pa rin, magulang. So nasaan tayo sa bahaging ito? Kasi maganda po na mapagnilayan sa puntong ito na merong isang nanay, isang magulang, ang lumuhod, nanalangin, nakiusap kay Jesus na ang kanyang mga anak maupo sa kanan at sa kaliwa, magkaroon ng posisyon. Kasi ang sabi nga ni Jesus, so, natanaw niya na ang Jerusalem, kasama niya ang mga alagad, at ang mentality o isipan marahil ng mga kasama ni Jesus, ito na yung Jerusalem, nandyan yung kaharian. So pagdating ni Jesus, siya ang maghahari. So kung hari, ay siyempre, sino ang kanan, sino ang kaliwa? Dahil hindi pa nga lubusang naunawaan ng mga alagad yung sinasabi ni Kristo na pagdating sa Jerusalem, doon siya ipagkakanulo, no? Doon siya hahatulan, doon siya mamamatay, doon siya makakaranas ng paghihirap para nga sa katuparan ng kanyang pagtubos o kaligtasan ng tao. Kasi hindi nga lang inintindi ng mga alagad. Kaya itong 2 alagad naman na ito, okay din. Agree sa gusto ng nanay na sila ang maupo sa kanan at sa kaliwa. At doon din nagsimula na magalit yung 10 doon sa 2 kasi naungasan, no? Bakit kayong 2? Bakit hindi kami? Diba? So, ngayon, babalik ko ulit, no? Kayo po ba? Ano po ba ang ipinagdasal ninyo at patuloy niyong ipinagdadasal para sa inyong mga anak? Hindi po masamang magdasal at sabihin ninyo, Lord, sana po maging doktor ang anak ko. Hindi rin naman masama na idalangin mo, Lord, sana maging engineer ang anak ko para pagdating ng araw, maraming project, kumita ng marami. Sana maging pulis, sana maging lawyer. Yan ang mga dalangin. Tama ba ako? Nagdasal ba kayo? Makapasa ng bar exam, board exam, maging nurse, maging doktor. Ano pa bang mga propesyon ang hinahangad ninyo para sa inyong mga anak? Maging politician, maging konsehal, maging mayor, president, yan ba yung dinadasal ninyo? Ang tanong din, bakit?
Bakit ninyo ipinagdarasal yan? Ano bang motivation? At anong pinanggagalingan ng inyong dasal na sana ang anak ko maging doktor, maging pulis? Ano po ba yung kalakip nun? Uy, tulala na. Sige nga, anong dahilan? Bakit gusto nyo maging politician ang anak ninyo? Na parang bibihira nga yung nagdarasal na nanay na, Lord, sana maging pari ang anak ko. Bibihira eh. Anong nagmo-motivate? Sige nga, tanungin nyo anong katabi ninyo, bakit gusto ng nanay mo yung yan ang kursong kunin mo? Sige nga. Ha? Maging mabuti ang buhay sa papaano? Magiging maayos ang buhay kapag maraming kita. Kaya yung kurso, motivated na, anak, mag-lawyer ka o mag-law ka kasi maraming kita dyan. Maraming pera dyan. Mag-doktor ka kasi malaki ang mga professional fee. Check up nga lang eh, di ba? May bayad na. Professional fee. Nakakalimutan natin yung bagay na kaya siya magdodoktor para makatulong sa kapwa. Kaya siya magpupulis para ipagtanggol ang mga naaapi, hindi para mangotong. Naintindihan pa ba? Ganun pa ba ang pag-iisip ng mga nanay ngayon? O laging pera, kalakip na, ay, mag-abroad ka kasi maraming pera. Para maraming pera, puro ganun. Kasi pag maraming pera, may say ka sa lipunan, may kapangyarihan ang taong maraming pera. Mapapasunod mo ang kahit sino basta marami kang pera. Tinuturo ni Kristo sa kanila, di ba, paglilingkod. Kaya kayo ginawang alagad para maglingkod, hindi para paglingkuran, na siyang nagiging problema sa panahon ngayon. Yan, tingnan niyo, mga anak ninyo. Pinagdasal niyo, di ba, na maging professional? Di ngayon, di niyo mautusan maghugas ng pinggan, di ba? Ba't ako maghugas? Graduate na ako, di ba? Nakukuha niya po ba? Di ba? Hindi na nga naglilinis. Hindi mo na mautusan. Kasi nga, yun ang, doon mo siya minotivate. Nakalimutan natin na hindi masamang maging professional, hindi masamang maging magaling, maging matalino, hindi masama. Kaya na nakalimutan natin ituro paano maging mabuting tao. At ang pagiging mabuting tao, yung marunong kang maglingkod sa kapwa. Hindi puro pera, hindi puro sa sarili, hindi puro kabig, no? Kabig lang ng kabig. Kaya ngayon, ang gulo-gulo ng lipunan natin. Sa mga hearing natin, ano ang punot dulo? Pera pa rin naman. Pagalingan ng pagalingan. Kaya nga, alam nyo, masyado ng maraming magaling sa mundo, kaya lalo tayo nagkakagulo. Kasi walang magaling magpakumbaba. Lahat nagpapagalingang magpataasan ng ere, ng pride. Yeah. Hinay-hinay sa pagdarasal, ha? Hinay-hinay sa paghihingi. Kasi kayo mismo, mga magulang, makakaranas ng hindi magandang pag-uugali ng mga anak. Madja-justify nila. Sa sobrang talino nila, madja-justify nila na hindi ka kailangan suportahan, na hindi ka kailangan tulungan, na hindi nila obligasyon na ikaw ay ibili ng gamot o ibili ng pangangailangan. Kasi di ba? Kayang gawin eh. Pag matalino. Pero kung mabuting tao, hindi ka mahihirapan dyan sa kanyang gagawin. Kaya nawa, no? Pagdasal natin na mas maging mabuting tao ang inyong mga anak. Huwag puro maging magaling ang inyong anak. Amen? Habang isinasaisip natin ang mga salita ni Jesus na ang pinakadakila ay yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay
na diwa ng paglilingkod sa lahat ng tao. Ang ating itutugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod, kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga yumao, naway mata mo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit tukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo na Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa, inaanyayahan ko po kayong lahat na manatili at sumama po sa pagdarasal ng Santo Rosario at ang intensyon na ito ay alay natin para sa kapayapaan sa pagitan ng US, Israel at Iran, ganun na rin sa Russia at Ukraine. Nawa ay makasama namin kayo sa pagdarasal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.